Katulad po ng marami sa inyong mga tagapakinig, ay lumaki din po ako sa probinsya. Kung kaya, may ilan din po ako mga nakakatakot na karanasan. Ang una kong naging karanasan ay nang minsang utusan ako ni nanay na bumili ng sardinas at wiswa upang may maiulam kami sa hapunan. Malalayo ang pagitan ng mga bahay doon sa amin. Kaya nakiusap pa ako noon na kung maaari ay magkatay na lang kami ng manok. Kaya lang, di hamak na mas gusto talaga ng mga magulang at kapatid ko ang sardinas. Kahit ako ay mas gusto ko iyon. Kaya lang, dahil nga sa malayo ang bibilang tindahan, kung kaya iminungkahi ko na magmanok na lang muna kami. Pero dahil sa hindi na ganun karami ang mga alaga naming manok, kung kaya hindi rin pumayag sila nanay. Kaya wala na akong nagawa pa kundi ang sumunod. Naabutan ako ng halos 1 oras balikan sa paglalakad. At mabuti sana kung puro patag lang yung aking daraanan. Ang kaso mo ay hindi. Magmula sa amin ay aakyat ka pa ng mataas. At mahaba-haba yung pataas na bahaging iyon. Pagkaahon doon ay may bahaging banayad lang. Pero matapos naman iyon ay matarik na ulit at dire-diretso na yun hanggang sa tuktok. Bago lulusong at naroon na yung bahay nung nagtitinda doon sa aming lugar. Pagkatapos kong makabili at nang ako ay pauwi na, habang pababa ako ng bundok, ay bigla akong kinilabutan. Lalo na doon sa bahagi kung saan dating tinayo ng bahay ng kaanak namin. Medyo madilim na kasi yung bahaging iyon dahil sa mga naglalaki ang puno na naroon. Bukod doon, parang mayroong kasing sumusunod sa akin. Kaya panay din ang lingon ko. Kinabahan na talaga ako nung oras na iyon. Kaya mas nagmadali pa ako. Wala pa naman akong dala na kahit ano, maliban lamang sa mga binili ko. Nagpatuloy pa yung nararamdaman ko na para bang may sumusunod sa akin. Nang minsan pa akong lumingon ay nagulat ako. Ang bigla na lamang may sumulpot na isang napakalaking aso sa aking likuran. Hindi karaniwan iyon doon sa aming probinsya. Dahil wala namang gumagalang aso doon. Maliban na lang pagkaminsan nakasama nito ang kanyang amo. Kadalasan ang mga aso ay nasa bahay lang talaga. Kaya iba na ang nasa isip ko nung mga sandaling iyon. Mabilis akong tumakbo nang makita ko ang asong iyon at nagsisigaw ako. Sa sobrang takot ko noon, pakiramdam ko ay hihimatayin ako para akong malalagutan ng hininga. Pero pinilit ko pa rin at hindi ako tumigil. Naririnig kong may sumisigaw doon sa bahay namin na inaalam kung ano din yung isinisigaw ko. Kaya minsan pa ay sinabi ko sa kanilang tulungan nila ako dahil may aswang. Maya-maya ay narinig ko na yung mga boses nila. Kanila akong sinalubong. Pagkakita nila sa akin ay nag-alala sila pagkat putlang-putla ako at nanlalamig dahil sa sobrang takot. Ang sunod kong naranasan ay nangyari nung minsang pauwi kami ng nakababata kong kapatid
mula sa paaralan. May kalayuan po ang pinapasukan namin noon at nilalakad lang namin ito. Dahil sa bukid kami nakatira. Ang pasok namin noon ay buong araw at madalas ay inaabutan na kami ng takip silim sa daan dahil nga sa layo. Isang araw, habang kami nga ay papauwi na, ay bigla na lamang tumawid sa aming dinaraanan sa gawin naming unahan. Napakabilis noon, kung kaya hindi namin natukoy kung ano iyon. Kulay itim iyon na malaki. Ang una ko naisip talaga ay isang uri lang iyon ng hayop, pero di ako sigurado kung ano. Dahil hindi naman iyon nakakatulad ng isang baboy o aso. Nagulat talaga kaming magkapatid nang bigla iyong dumaan sa aming harapan. Kaya napatigil kami sandali at pinalipas ang ilang minuto. Medyo natakot din kasi kami. At nung sa palagay namin ay wala na iyon doon, tsaka kami nagpatuloy sa paglakad. Pero iniwasan namin yung gilid ng daan kung saan namin iyon nakitang sumuot. Nang malampasan na namin yung bahagi ng daan kung saan namin nakitang lumusot yung hayop na iyon, ay nagmadali kami ng kapatid ko. At nang nakakalayo na kami, ay bigla naming narinig yung malakas na huni. Pero hindi rin ako sigurado kung yung nakita ba namin ang siyang lumilika ng tunog na iyon. Pero kakaiba din kasi yung paghuni nito. Panay ang lingon namin sa aming likuran. Di nagtaga ay may biglang bumulusok pa itaas mula doon sa masupal na bahagi sa ibaba ng daan. Para kasing bangin yung gilid ng daan na punong-puno ng iba't ibang uri ng halaman at mga puno. Dahil doon ay napasunod talaga at napako ang aming paningin sa biglang lumipad na iyon. Ang lapad ng pakpak noon at parang katulad sa uwak na nakakita ng patay na nagpapaikot-ikot ito sa itaas. Ang nakakapagtaka pa, parang hindi ito kasing hugis ng ipon. Maya-maya pa ay mas lalo ng dumilim. Kaya may halong takbo na yung ginagawa namin ng kapatid ko. Nang malapit na kami sa bahay, ay doon pa lang kami medyo nakahinga ng maluwag ng aking kapatid. At hindi pa po dyan nagtapos yung mga karanasan ko, Sir Bibi. Nung nag-aaral na ako ng high school, ay nangupahan po ako malapit doon sa aming paaralan. Dahil napakalayo po noon sa amin. Wala kasing malapit na paaralan ng high school doon po sa aming baryo. Nagtatrabaho na noon ang tatay ko sa Batangas bilang isang karpintero sa isang construction company. May mga kasama ako na taga sa amin at mura lang noon yung mga paupahan doon sa bahay para sa mga nag-aaral. May mga bago akong naging kaibigan noon sa mga kaklase ko, sina Lore at Nelly. Minsan, nagyaya si Nelly sa kanila. Niyaya niya kami ni Lore dahil binyag daw ng kanyang pamangkin. At dahil sa araw yun ng Sabado gaganap, kung kaya, nagpaalam na lang ako at nakisuyo dun sa kasama ko sa boarding house na taga sa amin, na sabihin sa mga magulang ko na Sabado na ako ng hapon makakauwi. Bali iyon yung unang pagkakataon na makakarating ako sa kanila. Kaya medyo excited din ako noong mga oras na iyon.
Kinabukasan, tulad ng napag-usapan namin, ay sa harapan na lang kami ng aming paaralan nagkita-kita. Mga nagpo-board lang din kasi sila malapit doon. At nang magkita na kami, ay agad na kaming umalis. Masaya naman yung naging biyahe namin. Nang dumating kami kanila Nelly, ay naabutan naming abalang-abala ang mga taong naroon. At napansin ko, napakarami nilang handa. Hindi na kami sumama pa sa chapel at nagpaiwan na lang kami. Nang makabalik na sila, ay nagsimula na ang kainan. Nabusog talaga ako sa dami ng nakain. Kaya hindi talaga sumagi sa isipan ko ang anumang masama at negatibong bagay. Kahit saan ko kasi ibalik ang aking paningin, ay puro kasiyahan ang nakikita ko. Lahat ng nandoon ay pawang masasaya. Hanggang sa nagdesisyon na kami ni Lorraine na magpaalam na. Mag-aalas 2 na noon ng hapon. Pero pilit nila kaming kinukumbinsi na kinabukasan na lang umuwi. Doon na lang daw kami matulog. Marami daw kasing ikinukwento si Nelly sa kanila tungkol sa amin ni Lorraine. Hindi ko naman binigyan iyon ng masamang pakahulugan. Naisip kong marahil ay ganun lang talaga sila mag-estima ng kanilang mga bisita. Pero si Lorraine ay panay na ang pilit sa akin at sinasabing may napapansin daw siyang mga tao na naroon na panay ang titig sa kanya at hindi umano maganda ang kanyang kutob dahil ang sasama umano nila makatingin na para bang mangangain ng tao at kailangan na daw niyang makauwi. Kaya sinabi ko sa kanyang ako rin naman ay inaasahan na sa amin na makapauwi ng hapon noong araw na iyon. Pero dahil sa mapili ang mga magulang at mga kaanak ni Nelly, kung kaya hindi na kami nakauwi at napilitang doon na matulog. Kaya nakisabay na lang kami sa kasiyahang itinadaos nila. Nang magsimula ng mag-uwian ang mga tao, ay niyaya na kami ni Nelly sa isang silid kung saan kami matutulog ni Lorraine. Sinabi niya sa amin magpahinga na kami. Kanya din itinuro kung nasaan ang banyo upang makapaghilamos na muna kami at makapaglinis ng katawan para mapreskuhan. Sinabi niya sa amin tutulong na muna siyang magligpit doon sa labas. At pagkatapos ay sa kanya kami babalikan. Dahil sa pagod, sandali pa lang akong nahihiga ay nakatulog na ako agad. Hindi ko na rin namalayan ang pagpasok muli ni Nelly sa kwarto para tabihan kami. Basta ang natatandaan ko nang magising ako ng mga madaling araw ay may naaninagan akong mayroong nakasampa doon sa may bintana na nakatalikod sa amin. Nakatirik ang mga buhok nito at sa pagkakatingin ko ay parang tila mas mahaba ng bahagya yung kanyang braso at kamay kumpara sa karaniwan. Dahil sa takot ay hindi talaga ako umimik. Hanggang sa tumalon iyon ay sinikap kong huwag kumilos nang hindi niya ako mapansin. Doon ko napagtanto ang mga sinabi sa akin ni Lorraine tungkol sa masama niyang kutob. Bumalik sa aking alaala yung mga dati kong karanasan tungkol sa asma na lalong nagpakaba ng gusto sa akin. Bigla kasing naglaro sa isipan ko na paano nga kung aswang ang mga taga roon. Paano na kung aswang nga sila Nelly.
Kaya agad kong naisip na kailangan namin makatakas. Pagbaling ko upang gisingin si Lorraine ay nagulat ako nang si Nelly ang naandoon at wala si Lorraine. Lalo akong pinabahan kung baka napaano na si Lorraine. Ginising ko si Nelly at hinanap ko sa kanya si Lorraine. Nakiusap ako sa kanya na huwag nila akong saktan at maawa sila sa akin. Tila nagulat naman si Nelly at sinabing ano raw ang mga pinagsasabi ko. Hanggang sa pinuntahan na rin kami ng kanyang mga magulang at kapatid. Sinabi ng nanay ni Nelly na nauna nang umalis ang kaibigan namin. Hindi na raw siguro napigilan pa nito ang kanyang sarili at kailangang may sagawa ang nasa. At ipinakita nito yung botelya sa amin na mababakas pa yung pag-awas. Sa probinsya namin ay alam na kung ano ang ibig sabihin noon. Kahit kasi sa bahay ay mayroong kami langis na ganon. Sabi ng nanay ni Nelly, pagdating pa lang daw namin ay panay na ang kulog ng langis. Kaya alam na raw nilang mayroon silang asma na bisita. At dahil sa hindi umano iyon tumigil sa kanyang pagkulong, ay malinaw na raw na kaming dalawa o isa sa amin ni Lorraine ang aswang. Kaya nakikiramdam lang daw sila sa kabilang silid. Noong una ay parang hindi pa namin matanggap na may lahing aswang pala ang kaibigan namin na si Lorraine. Pagdating ng araw ng Lunes ay hindi na pumasok pa sa aming paaralan si Lorraine. At bago matapos ang isang linggo ay nabalitaan naming lumipat na ito ng paaralan. Ipinagtaka ng aming mga guro at kamag-aral ang biglaang paglipat na iyon ni Lorraine. At dahil sa kami ang kaibigan nito, kung kaya kami ni Nelly ang madalas nilang tanungin, na sinasabi na lang naming wala rin kaming ideya kung bakit ito lumipat. Sinasabi namin wala naman itong naikukwento na may balak palang lumipat. Ito pong kwento ko ay karanasan ni Lola pati na ng kanya pong pamilya. Kaya matagal na panahon nang nangyari ang mga ito. Kwento ng lola namin noong ipinagbuntis ang kanyang kapatid na si Lolo Delpin ng kanila pong ina, ay katakot-takot na kababalakan ang kanilang naranasan. Nagsimula ang mga di karaniwang pangyayari sa kanilang mag-anak nang makakita si Lola Delia ng isang malaking tao na nakaupo sa balkonahe nila. Ang bahay nila noon ay may katamtaman lamang na laki, nayari sa pinaghalong kahoy, tabla at kawayan. Nakaangat ito sa lupa na ang pinaka-entrada ay isang balkonahe. At doon nga niya nakita yung tao na nakaupo sa dungawan noong balkonahe ngayon. Nakatalikod ito sa kanya at nakaharap sa kanilang bakuran. May mahaba at malagong buhok ito na halos matakpan na ang kabuuan ng kanyang likod, na ang lapad ng likuran nito kung kaya niya nasabing malaki itong tao. At yung ulo nito ay halos sumayad na sa pasamano ng balkonahe. At napansin-pansin din ang malaking tenga nito na patubis.
Dahil sa kanyang pagkabigla ay hindi siya nakapagsalita at panandaliang natulala. Pakiramdam niya ay nanigas ang kanyang buong katawan sa pagkakatayo. Hindi lang isang beses nangyari ang tagpong iyon na laging doon niya nakikita yung malaking lalaking iyon tuwing magigising siya sa madaling araw upang umihi. Tanaw kasi yung balkonahe nila doon sa kanilang kusina, kung nasaan din yung kanilang palikuran. Ang edad ni Lola Delia noong mga panahong iyon, ayon sa kanya, ay 11 anyos pa lamang. Bali siya ang panganay. At ang sumunod sa kanya ay 9 na taon naman na si Lola Trining. At ang ipinagbubuntis ng kanilang ina noon ay ang nag-iisa nilang lalaki na si Lolo Delfin. Kaya kwento ni Lola, masayang masaya noon ang kanilang mga magulang dahil magkakaroon na sila ng anak na lalaki. Yun nga lang ay napakaraming mga nangyari. Minsan, habang papunta ang mag-anak nila Lola sa bayan, ay bigla na lang tumaas yung tubig sa palis na kanilang dinaraanan. Kung kaya, bigla silang nataranta. Mabilis na hinawakan ng nanay ni Lola ang kanyang kamay ng mahigpit, habang ang tatay naman nila ay binuhat ang nakababata niyang kapatid na si Lola Trining. Napakalakas ng agos ng tubig. Nasa kalagitnaan pa naman sila ng malawak na batis na iyon, na sa isang iglap, yung batis ay naging ilog. Buti na lang at may nahawakan silang mga ugat ng punong kahoy, kaya nagawa nilang makatawid sa kabilang pampang. At marami pang mga nangyaring trahedya sa mag-anak nila Lola na minsan ay naririnig nila sa kanilang mga magulang na para bang mayroong gumagawa daw noon sa kanila, na tila ba sinasabing mayroong nasa likod ng mga kaganapang iyon. Pero sa tuwing may mangyayaring hindi maganda sa kanilang mag-anak, ay lagi namang mayroon ding sumasaklolo sa kanila. Kaya ni isa ay walang napapahamak sa kanila. Sa patuloy na paglipas ng mga araw, ay unti-unti na ring lumalaki ang tiyan ng nanay nila Lola. At hindi rin natigil yung mga hindi inaasahang pangyayari sa kanilang mag-anak. Na kapag ang tatay pa nga nila Lola ang magsalita, ay itinuturing nitong kamalasan ang lahat ng iyon. Pero para kay Lola Delia, kung iisipin niya ang mga nangyayari, ay parang nagaganap ang mga bagay na iyon upang mapigilan ang pagsilang ng bunso nilang kapatid, na kapag kanyang babalikan ang lahat ng mga nangyari, ay para bang mayroong may gusto na mapahamak ang kanilang ina at ang ipinagbubuntis nito, na hindi lang nagtatagumpay dahil pakiramdam din ni Lola kung mayroon mang gustong mapahamak ang kanilang ina at kapatid, ay tila baga mayroon din namang nagbabantay sa kanila at nagpoprotekta.
Dahil sa tuwing mayroong mangyayaring hindi maganda, ay bigla-biglang may dumarating na saklolo sa iba't ibang kaparaanan na marami itong kinakasangkapan. Pero nung mga 7 buwan na ang tiyan ng nanay nila Lola, ay mas nakakatakot pa ang mga nangyari. Lalo na nung mga panahong iyon na sabi ni Lola ay hindi na lumalabas at nananatili na lamang sa kanilang bahay ang kanilang ina upang makaiwas sa disgrasya. Minsan, habang hinahalukay nila na kanyang ina at binabaliktad yung ibinibilad nilang palay, ay nakarinig sila ng napakaraming huni ng mga ibon. At nang mapalingon sila sa kung saan nang gagaling yung mga huni, ay nakita nilang biglang nagliparan ang napakaraming uwak at nagpaikot-ikot ang mga ito sa kanilang itaas. Nakakakilabot umano ang tagpong iyon, dahil habang nagpapaikot-ikot yung mga uwak, ay sinabayan iyon ang biglaang pagdilim ng kapaligiran, na ang kaninang nakakasilaw na liwanag ng tirik na araw ay biglang natabunan ng mga makakapal na ulap na animoy may namumuong sama ng panahon. At di nagtagal ay bigla na lamang dumagundong ang napakalakas na kulog na sinundan ng pag-ihip ng malakas na hangin. Kaya pumasok na kaagad sila sa kanilang bahay na ipinagtaka nilang mag-iina iyon, pagkat parang doon lamang sa kanila ang madilim, habang doon sa nakakabot ng kanilang tanaw ay maliwanag naman sumisikat ang araw. Nang bigla siyang nakarinig ng napakalakas na sigaw na akala pa nga nila Lola ay ang kanila ng ama. Kaya nabuhayan sila ng loob at bagyang naibsan yung kanilang mga takot. Pero ilang minuto na ang lumilipas ay hindi naman ito dumating doon sa kanilang bahay. Pero matapos nilang marinig yung malakas na sigaw na iyon, na hindi malinaw sa kanila kung ano yung salita, ay parang biglang hinawi yung makakapal na ulap. Tumigil ang malakas na hangin at nawala na rin yung mga ibon na numbalik na sa dati, at muli nang sumikat yung araw at uminit. Pero hindi pa doon natapos ang lahat ng mga kapapalagan. Isang gabi, habang naghuhugas si Lola ng kanilang mga pinagkainan, ay may napansin siyang anino na bigla na lamang dumaan sa kanyang harapan, na nagmula sa kaliwa niyang bahagi at papunta iyon sa gawin niyang kanan. Kaya napasunod doon ang kanyang paningin. Nang sipatin niya iyon at wala namang makita, ay kanya nang ibinalik ang pansin sa ginagawa. Ngunit laking gulat niya nang makita sa gilid ng kanyang mga mata na mayroon nakatayo sa gawin niyang kaliwa, doon sa may pinto ng kanilang kusina. Hindi iyon gumagalaw, na nakalugay sa harap ang mahaba at makapal nitong buhok. Hindi nakagalaw si Lola. Pakiramdam niya ay nangapal ng gusto ang kanyang mukha at ulo, dahil sa tindi ng kanyang pagkasindak. Nang dahan-dahan niyang ipihit ang kanyang mukha paharap doon upang siguraduhin kung ano talaga yung nakita niyang iyon, ay doon na siya
napasigaw ng malakas at napatalon na rin sa sobrang takot. Nagtatakbo siya papunta sa kanilang silid. Panay ang tanong sa kanya ng mga magulang kung bakit siya nagsisigaw. Kaya kahit umiiyak ay sinabi niya sa kanila sa pautal-utal niyang boses ang tungkol sa babae na kanya nakita, na nang puntahan ng kanyang ama ay wala naman na ito doon. Gabi-gabi simula noon ay may mga iba pang nagpaparamdam doon sa kanilang bahay, at kabilang na sa mga ito yung mga aswang. Pagkat kanila nang naririnig yung huni ng mga ito sa tuwing malapit na sumabit ang hating gabi. Minsan ay napapasigaw na lang ang tatay nila Lola sa sobrang galit sa mga ito. Napakiramdam nila ay ayaw silang tigilan. Isang gabi, naubusan ng petrolyo yung isa nilang ilawan, kung kaya inutusan si Lola Delia ng kanyang ama na salinan ito mula sa galon na kanilang lalagyan. Nang pababa na siya sa kanilang kusina para tumalima sa utos ng kanyang ama, ay napitawan niya ang hawak na gasera dahil sa sobrang gulat. Takot na takot siyang bumalik sa itaas at isinumbong sa kanilang ama ang kanyang nakita. Nakita niya kasi ang isang aswang na nagawa ng mabuksan yung bintana at naipasok na nito ang kalahating katawan. Kaya mabilis na kumilos ang kanilang ama at magkasama nilang pinuntahan. At napatunayan nga niyang totoo ang sinasabi ng kanyang anak na si Lola Delia. Pagkat nakapatong na sa kanilang lamesa ang aswang at may isa pang nasa may bintana at papasok rin. Hayok na hayok ang mga ito na matinding naglalaway, na yung isa pa nga ay nagsasalit-salitan ang kanyang mga kamay sa paghimas ng kanyang leeg. Napamura sa galing ang kanilang ama at mabilis na iniangat ang itak. Walang pakundangan niyang iwinas-iwas iyon sa mga ito. Mabilis naman iyong iniwasan ng mga aswang. Nagawa nilang mailagan iyon dahil na rin sa angkin nilang bilis. Kwento ni Lola, gusto niyang tulungan ng ama pero hindi naman niya alam kung paano, lalo na nang makita niya ang mga ito na susugurin na ang kanyang ama. Ayon kay Lola, napasigaw na lamang siya talaga ng ubod lakas dahil nag-alala siya para sa tatay nila. Pero nagulat daw sila kapwa ng kanyang ama nang makita nila ang mga ito. Naanimo yung mga puting na dinampot at hinawakan sa gawing likod at saka inihagis. Sumalampak ang mga ito sa may haligi at makailang ulit pa umanong bumalandra sa dingding. Na nang makahanap ng pagkakataon ay nagmamadali ng tumakas palabas. Malaking palaisipan para kanila Lola yung nangyaring iyon, pagkat di nila alam kung saan nagmula yung malakas na pwersang iyon, na ang tatay nila Lola ay napabuntong hininga na lamang at naitanong umano kung kailan ba raw iyon matatapos. Na ang kasagutan sa tanong na iyon ng kanyang ama ay nalaman lamang nila nang sumapit na mismo yung araw ng panganganak ng kanilang ina, na sabi ni Lola ay sinabayan pa iyon ng isang malakas na pagulan
na may kasamang malakas na hangin. Pero wala namang napabalitang bagyo noong mga panahong iyon. Ngunit ang lahat ng kanilang pangamba ay nabawi at napalitan ng saya. Nang kanila nang marinig yung unang pag-iyak ng kanilang kapatid. Kaya nagmamadali silang pumasok sa silid upang masilayan yung kanilang bunso. Pero laking gulat nila. Yung nag-uumapaw nilang tuwa ay biglang nawala. Nang maabutan nila yung kumadro ng tulala at tangan-tangan nito sa kanyang kamay ang lambing na may nakapatong na mga ugat at baging na kasinlaki ng isang sanggulang haba. Habang yung kanilang ina ay nakahigang walang malay. Mabilis nilang iginala ang kanilang paningin pero wala silang nakitang sanggol na naroon. Nang magising ang kanilang ina, kahit ito ay hindi makapaniwala sa nangyari. Ang sanggol na 9 na buwan niyang dinala sa kanyang sinapupunan ay nawala na lamang bigla na parang bula. Ang kumadrona naman ay tuluyan ng hindi nakapagsalita at sinasabing napaliw na. Lagi lang itong tulala. Sabi ni Lola, may kutob daw ang kanilang ama na marahil yung kanilang kapatid na pinangalanan nilang Delphin ay anak ng isang engkanto at kinuha na ito. Kung kaya nga raw umpisa pa lamang ay marami ng tutol at tumahadlang na maaaring hindi ito karaniwang engkanto at marami ang masasagasaan at maaapektuhan kapag naisilang yung sanggol na anak nito, na marahil ay alam din umano ito ng kanilang ina, ngunit ayaw lamang ipaalam sa kanila. Gusto ko sanang ibahagi yung naging karanasan ko nung minsang napunta po kami sa isang lalawigan sa katimugang bahagi ng Luzon. Di ko po masasabi ng taasan na aswang talaga yung aming mga nakaharap doon. Pero base na rin sa mga kwentong narinig ko mula dito sa inyong programa, ay naisip ko may posibilidad. Kaya napagdesisyon akong ibahagi na rin yung nangyari sa amin ng mga kaibigan ko. At kayo na lang ang bahala magpasya. Madaling araw pa lang ng mismong araw ng alis namin nang magkita-kita kami noon ng mga kaibigan ko sa Kamyas, doon sa may Quezon City. Napagkasunduan kasi namin doon sumakay ng bus papunta doon sa aming destinasyon. Masayang masaya noon ang lahat. Tandang-tanda ko pa nga na halos hindi nawawala yung mga ngiti sa labi ng mga kaibigan ko. Maging ako noong oras na iyon, masayang masaya din. Wala kaming tigil sa pagkukwentuhan. Akala mo ay nung huli kami nagkita-kita, samantalang halos araw-araw naman ay magkakasama kami lagi. Siguro ay ganoon talaga kapag masyado nang malapit ang loob sa isa't isa. Nang dumating kami doon sa lugar ay tanghali na. Pagkatapos kasi namin bumaba ng bus noon ay may sinakyan pa kaming jeep at medyo malayo pa yung aming biniyahe. Ang una ko kaagad napansin pagbaba namin mula doon sa jeep ay yung kumpol ng mga tao na naandoon sa may kanto ng isang daan papasok.
Nakita ko kasing nagbubulungan sila. At hindi ko rin gusto yung paraan ng pagkakatitig nila sa amin. Na naglalakad na kami papasok ay parang kinabahan ako. Hindi ko maintindihan ang sarili ko noon. Ang lakas ng kaba sa aking dibdib na tila ba may mangyayaring masama. Pero wala akong anumang ideya sa kung ano yung panganib na nagbabadya. Sabi sa amin ng isa naming kaibigan, hindi naman daw malayo yung aming lalakarin at amin ang mararating yung bahay ng kanyang kaanak. Kaya tiwala naman kami at kampante na makakarating kami doon ng maayos. Dahil sa paraan ng kanyang pagsasalita ay tila sanay na siya doon sa lugar. Pero hindi pala. Dahil ang tagal na namin naglalakad ay hindi pa rin namin narating yung aming destinasyon. Hindi pa rin namin nasapit yung bahay ng kamag-anak niya. At nang simula na namin siyang kulitin, ay doon pa lamang siya umamin sa amin na naliligaw na raw kami. At katulad namin, ay iyon lang din pala ang una niyang pagpunta sa lugar. Na itinuro lang pala ng kamag-anak niya yung direksyon at kung ano yung aming mga sasakyan. Noong mga oras na iyon ay tila kami na lang ng mga kaibigan ko ang naglalakad at wala kaming natatanaw na kabayan. Kaya wala kaming mapagtanman. Pilit na inunawa ng kaibigan namin yung mga direksyon na ibinigay sa kanya ng kamag-anak. Wala nang ibang paraan para makaalis kami sa pagkaligaw, kung hindi ang subukan at pagtiwalaan na rin yung mga direksyon na itinuro sa kanya. Noong mga oras na iyon ay naisip kong marahil ay iyon na yung mangyayaring hindi maganda, kung kaya nakaramdam ako ng matinding kaba nung papasok pa lang kami sa hindi simentadong daan na iyon. Pero kahit ganun na yung sitwasyon, kahit paano ay nababawasan yung kaba na aking nararamdaman paminsan-minsan. Dahil na rin sa ganda ng mga tanawin. Probinsyang probinsya kasi yung lugar. At hindi ako laging nakakaranas ng ganon. Kaya lang, habang lumilipas yung oras, ay bumabalik yung pag-aalala ko. Ang totoo ay hindi lang naman ako. Maging yung mga kasama ko ay parang nakakaramdam na rin sila ng takot. Dahil paano na lang kung hindi talaga namin matuntun at tuluyan na kaming maligaw. At ang mas ikinabahala pa namin ay yung baka abutan na kami ng dilim sa daan. Nang mga mag-aalas 4 na siguro iyon ang hapon, habang patuloy pa rin naming sinusubukan na matuntun yung bahay ng kaanak ng kaibigan namin, ay iminungkahi ng dalawa naming kaibigan na bumalik na kami habang maliwanag pa. Pero sinabi ng kaibigan namin na subukan pa namin na tahakin yung daan pagkat malakas daw yung kutob niya na baka nasa una na yung bahay na aming pupuntahan. At sinang-alam na naman iyon ng dalawa pa naming kaibigan, kung kaya nagpatuloy pa kami. At may nakita nga kaming kabayan. Sa pagkakatanda ko ay may mga 5 iyon na halos magkakatabi.
Kaya natuwa kami noon na yung kaibigan namin na siyang nagyaya sa amin doon ay napasabi pa nang yun nga daw yung sinasabi niya, at tila may pagmamayabang pa na sinabing hindi ba raw at tama siya. Tama daw yung kutob niya. Hindi na namin pinansin pa yung mga iba pa niyang sasabihin at pagyayabang. Parang nagmamadali na kasi yung mga paa namin na nag-uunahan para lang makarating na doon. Habang papalapit kami ay napansin na kami ng mga tao naroon. At nakita namin unti-unti nang kumapal yung bilang ng mga tao naroon doon sa may bakod na tila ba hinihintay kami. Nang tuluyan na kaming makalapit sa kanila, ay pansamantala kaming natigilan. Nakita ko yung kaibigan namin na tinitingnan niyang mabuti yung mga tao na kanya silang sinisino at iniisa-isa, at tila hinahanap yung kaanak niya. Na ipinagtaka ko iyon, at siguro maging yung iba pa naming mga kasama ay nagtaka rin nang makita yung reaksyon nito. Dahil isa yung reaksyon na nagsasabing hindi niya nakikilala yung mga taong nasa harapan niya. At hindi ko po alam kung tao nga ba ang mga iyon, Sir Bibi. Dahil para silang mga mangangain ng tao. Sa pagkakatitig pa lang ng iba sa amin, ay mararamdaman mo hindi nila nagustuhan yung presensya namin doon. Habang yung iba naman ay tila ba kabaliktaran. Parang masayang-masaya na makita naman kami. Pero yung napapansin naming saya sa mukha nila ay hindi lamang saya ng pananabik, kundi parang may halong pagkatakam. Kaya ako nasabi ay dahil sa napapatila pa yung iba. Tama po yung narinig nyo, sir. Naglalabas-masok yung dila ng iba na natatakam. Para pansamantalang maputol yung hindi magandang tagpong iyon, ay nagtanong yung kaibigan namin sa kanila kung kanila bang nakikilala yung kanyang kaanak, kung taga-roon pa raw ito. Pero hindi siya sinagot ng kahit isa sa mga iyon. Isa ang nagsalita, pero ang sinabi ay pumasok daw muna kami sa kanilang bakuran, magpahinga, at kung maaari ay doon na daw kami magpalipas ng gabi, pagkat sigurado raw na kami ay mga pagod na. Pero dahil sa hindi magandang nararamdaman namin patungkol sa kanila, kung kaya tinanggihan namin ito at nagpasalamat na lang sa kanilang iniaalok. Tumalikod na kami at nagmamadaling tinahak yung daan pabalik. Nagmadali kami pagkat malapit nang lumubog ang araw. Ramdam kasi namin na may masamang tangka ang mga taong iyon sa aming magkakaibigan, na sa tingin nga namin ay hindi basta mga karaniwang tao lamang sila. Masama ang kutob namin. At medyo nahiwagaan pa nga kami sa kanila dahil parang hindi sila makalabas ng kanilang bakuran at tila umiiwas sila sa liwanag ng araw. Kaya kapansin-pansin din na yung pinagtirikan ng kanilang mga bahay ay napapalibutan ng mga malalaking punong mayayabong ang dahon, at naroon sila nakatayo kung saan mayroong lilim. Nung nakaharap namin sila,
Bukod sa pangamba na baka sundan nila kami, ay ipinag-alala din ng mga kasama ko yung direksyon pabalik. Hindi lang kasi isang diretso yung aming dinaanan. Sinabi ko sa kanila na ako ang mauuna at kanila na lamang akong sundan. Nung makaramdam kasi ako ng hindi maganda, bago kami pumasok at tinapang daan, ay binuksan ko yung malaki kong baon na kornik at nag-iiwan ako ng butil sa dinaraanan namin. Kaya iyon yung sinundan namin pabalik. Nang wala na sa kalahati ang aming lalakarin para muli makabalik sa highway, ay nakasalubong naman namin yung mga nag-uumpukan doon sa kanto. At para bang tuwang-tuwa sila nang makita kami. Sinabi nilang sinundan talaga nila kami pagkat nagtaka daw sila kung saan ang aming punta at nag-alala na baka hindi na kami makalabas pa ng buhay. Na nang marinig namin ang sinabing iyon ng isa sa kanila, ay agad nang nabuo sa isipan namin na marahil ang tinutukoy nilang panganib ay yung mga nakaharap namin. At hindi nga kami nagkamali. Pagkat na mag-usisa pa kami, ay sinabi nilang hindi umano mabuting angkan ang mga iyon na mga lahi umano ng aswang. Di ko alam, pero yun din kasi ang kutob ko. Bagaman hindi ko sila nakitang nagpalit ng anyo sa aming harapan, ay malakas ang kutob kong hindi nga talaga sila mga karaniwang tao. Nalaman namin nung huli na napaaga pala yung pagpara ng kaibigan namin sa jeep, na yung lugar pala ng kaanak niya ay sabnan pa. At mali kami nang pinasok na daan. Hindi pala yun papunta sa kasiyahan na siyang pakay namin nung araw na iyon, kundi patungo pala sana iyon sa aming kamatayan.